prosperity gospel, puro pagyaman. Hindi po. Ito po ay tungkol sa pamumuhay na malaya mula sa pagkakaalipin ng kawalan, ng kakapusan. Okay? Lalo na yung utang, yung takot. Paano tayo mabubuhay dito? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung blueprint na binigay sa atin ng Diyos? Na paano yan? Sinasabi ng Diyos na buhay na ganap at kasaya-saya. Pero parang hindi yata ito nararanasan. May problema ba sa Diyos? O may problema sa akin? Tama? Madalas sinisisi natin, Lord, akala ko ba pagpapalain mo ako? Akala ko ba may gagawin ka maganda sa akin? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? So mamaya, umawak po kayo sa inyong mga bangko. Dahil kadalasan, walang problema sa Diyos. Ang problema na kanino? Nasa atin. So pansinin po natin, ang kalooban po ng Diyos ay para sa iyo hindi mamuhay ng kakulangan o sa kakulangan. Kung hindi mamuhay na meron kong kasaganahan. Amen. Dinisign po tayo ng Panginoon. Ang sabi nga po ay God desires His people to walk in wisdom, abundance, and purpose. May layunin ka. May layunin kung bakit ka narito at kung ano meron ka. Amen. Financial breakthrough is not just a material gain. So hindi lamang po puro material ang ating pag-uusapan. Kundi yung, ano ba yung layunin ng Diyos? Ano ba yung plano ng Diyos? Bakit ako narito? Bakit ako meron ito? Okay? But about alignment with the kingdom values. So ready na po ba tayo? Na makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Teka lang. So meron daw pong isang golf course na locker room ng mga lalaki o golf club na tinatawag, na biglang nag-ring yung isang phone na nasa bangko. Pagkatapos po ay nagsimulang sagutin yung tawag sa pamagitan po ng ayun, yan. Ayun. So biglang may isang lalaki na in-on yung speakerphone. Hello, sabi ng lalaki. Ako to, nasa golf club ka ba? Oo. Nasa mall kasi ako eh. Nakakita ko ng sobrang gandang dress. Sobrang mura lang yan. 50,000 na. Okay na ba yun? Okay na mabili ko yun? Sure, sige. Kung gusto mo eh. Honey, nakita ko din kasi yung latest na iPhone. Yung sinasabi ng anak natin. Naka-sale siya. 50% off. Gusto ko sanang bilhin eh. Eh, magkano ba yun? Sobrang mura. 60,000 na. Sige, bilan mo ako ng isa, bigyan mo din ng anak natin ng isa, at kung gusto mo rin, pumili ka. Wow! Bako-bako mo talaga. Pero meron pa pala ako nakita yung isa pa. Sorry ah. Malaking flat screen TV. Hinahanap natin ito dati. Nakasale din siya 40%. Magkano ba? 550,000. Sige, basta sabihin mo, dapat free installation. Ako, thank you. Pero sorry ka na, last na talaga to, promise. Yung bahay na sobrang gustong-gusto natin. Nasa market na ulit siya. I think it's meant to be. It's a sign. 45 million na lang yung asking price. Grabe! Well, sige, basta mag-offer ka muna ng 40 million. Sabihin mo, take it or leave it. Okay, darling. See you later. I love you. So, pagkatapos, pinatay ng lalaki. Kumbaga, yung mga taong yung taong nasa paligid niya, hindi alam yung reaction, di ba? Ano sasabihin niyo? Sana? Oo, di ba? Mga sila. Pagkatapos sabi ng lalaki, pagkatapos niya patay, sino may-ari ng phone na to? Sino nakakala ng may-ari ng phone na to? Di ba parang, wow, ito yung fantasy ng lahat. Amen. Di ba? Na kapag meron tayo isang bagay na gustong bilhin, sige lang. Hindi yung pikit mata, di ba yung iba pikit mata pa, ibig sabihin napipilitan lang.
Ito yung hindi ka na mag-iisip na kaya mong gumastos ng ilang milyon sa isang labasan lang. Kasi kinukwenta ko naman, hindi ba natin ito? Diba? Na grabe pala, diba? Na may mga taong nabubuhay ng ganoon. Pero hindi lang yun ang gusto kong makita natin. Kasi sa oras na ito, pag-uusapan natin, breaking the spirit of lack. Mula sa kapuspalad tungo sa pagiging mapalad. Okay? Ito po yung ating teksto. Basahin niya po natin. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin sabay-sabay. Deuteronomy 8:18. Ang sabi sa English version, King James, New King James, and said, sabi po, lahat po, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, and that He may establish His covenant. Sa Tagalog, para mas malinaw. Verse 18, pero alalahanin ninyo ang Panginoon ng Diyos na Siyang nagbigay sa inyo ng kakayanang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang inyong mga magninuno katulad ng ginawa niya ngayon. So 2 Corinthians naman po, chapter 9 verse 8, sabay-sabay din natin basahin. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa pagkakataon ito. Nais mong buksan ang aming mga kaisipan sa iyong panuntunan, sa iyong nais, Panginoon. Hindi yung kalooban namin, kundi makita namin ang iyong kalakihan, ang iyong magagawa, hindi yung mga bagay na binigay o ibibigay mo sa amin. Hayaan mo nga po sa oras na ito, aming iniimbitahan ang iyong banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo, magpapaliwanag, Panginoon, ng bawat detalye na blueprint na nais mong mangyari, Panginoon. Especially for the past 3 months na mangyayari, Lord God, we pray na hindi kami ma-focus doon lang sa material na blessing, Panginoon, kundi doon sa nagbibigay ng blessing, sa source ng everything, Lord God, at kayo po yun, O Diyos, na kami ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Hayaan mo nga po na higit pa kami mamangha sa iyo, mamangha sa nais mo, Panginoon, yung mga bagay na nais mong ipagkaloob sa amin na hindi namin na-enjoy, Panginoon. Hayaan mo sa umagang ito, patuloy kang magpapalaya, patuloy kang magbabago at mag-aayos ng bawat isa. Maging sa mga nasa online, Lord God, I pray that you will minister to them. I know that you know them very well, Lord God. Masigit kang nakakakilala sa kanila at anumang mga challenges, anumang mga problema, anumang kakapusan, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan ngayon. Lord, I pray that they will set free, Panginoon. Anumang mga pagkakautang, Panginoon, anumang bagay na naaalipin sila, Panginoon, patungkol sa finances, patungkol sa buhay, Panginoon, na hindi nila na-enjoy ang buhay na ito, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, that you will manifest your love, your glory, your power, Lord God, your wisdom, Lord God, sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang karangalan at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Amen. Harapakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang Diyos po yung pinagbumulan ng lahat. Amen. Ng ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, siya yung ating source. Yung kakulangan, pinansyal, ay masasabi po natin hindi lang ito material issue. Alam niyo po ba? Na ang mga bagay na nangyayari sa atin ay may madalas ay isa ring spiritual mindset na kailangan maputol sa pamamagitan ng katotohanan, pananampalataya at pagsunod. Amen. Na sa pagkakataong ito, nais ng Diyos na ipakita sa atin ano ba yung mga bagay na po pwede tayo o meron tayo, lalo na itong mga kasinungalingan na ito o yung mindset na ito na nag-aalipin sa atin.
Okay? Na bakit ganon? Nagtatrabaho naman ako. Paminsan nga yung iba nga sa atin, pag kinumpare mo, mas malaki naman yung kinikita ko. Pero bakit hindi ako nakakaipon? Diba? Bakit parang hindi ako masaya? Sa kabila naman na establish naman yung sitwasyon, pero laging ang isip natin, kulang. So, tandaan po natin, ang topic po natin, breaking the spirit of lack. At mula sa kapuspalad, tungo sa pagiging mapalad. Tingnan po muna natin, ano nga ba yung ibig sabihin ng lack? Hindi po yung good luck, yung LU. Okay? Lack. Sabi ni Cambridge Dictionary, ito daw po is the fact that something is not available. Sabihin nga po natin, the fact that something is not available. So, kapag lack, hindi daw pala ito available. Okay? At ito yung katotohanan na yung iba ay kulang sa tangkad. Tama? Hindi talaga available yun. Okay? So, number 2 is not have or not have enough of something is needed or wanted. Ito yung masasabi natin wala. Wala ito sa'yo or meron ka pero kulang na kailangan mo or gusto mo. Uy, pag inisip na natin yung mga kulang, ang dami-dami. Okay? Meron ka pero kulang. Iba naman, totaling walang-wala. Ibig sabihin yan, lack. Kapos. And then, ang Oxford Dictionary, ang sabi, this is the state of being without. So, ito yung kalalagayan mo. Ito yung kalalagayan na wala or not having enough of something. Parang halos magkakapareho-pareho lang, pero yun nga po, ang pinaka-madaling sabi, itong kawalan na ito, sa Filipino version, yung tinatawag natin kaisipang kapos. Tama? At kadalasan, hindi lang yun, nilagyan pa natin ng kapos palad. Okay? Tinignan ko yung salitang kapos palad. Nasabi ko, ang salitang kapos palad daw sa Filipino or Tagalog na salita, ito na tumutukoy sa isang tao na hindi mapalad o kinulang ng swerte sa buhay. Karaniwang ginagamit daw ito upang ilarawan ang mga taong nasa mahirap na kalalagayan o kapos sa material na bagay, oportunidad o mabuting kalalagayan. Dahil sa kakapusan, lagi daw na tuloy inaabutan ni Judith at ni Jonah. Okay? Kilala niyo yun, di ba? Na dahil sa kakapusan, hindi pa daw tumarating si sahod. Andiyan na si Judith, tsaka si Jonah. Okay? Na yung mga bayarin natin sa araw-araw ay madalas, kapos. Tama? Kaya nais ng Panginoon, ipakita ano ba yung blueprint ng Panginoon? Paano ito mawawasak? Okay? Ready na tayo? Gusto ba natin maunawaan yung mga bagay nito? Na mula doon sa kapuspalad tungo sa mapalad. Okay, unang nais ipakita sa atin na yung lack or kakapusan is a mindset before its condition. Sabihin nga natin, lack is a mindset before its condition. Na bago daw ito maging ikaw na, bago ito mangyari, nagsisimula daw ito sa tinatawag nating mindset. So, hindi lang po pala yung bagay na masasabi din natin yung isa, hindi lang yun lang, maging yung abundance, yung blessing, it's a mindset din. Diba? Pansinin nyo, meron akong nakita na chinek ko yung balita na ang sabi nito, mas tumas daw ng 13.2 milyong pamilyang Pilipino ang kinukonsiderang mga sarili bilang mahirap. So, kinikilala nila na sila ay mahirap. Ilan daw? 13.2 million o 50% ng pamilyang Pilipino. Ayon sa report, nito lang nakakaraang Enero 24. So, last year daw, ang sabi, ay ika-4 na quarter, meron silang datos ng Okta. Ang sabi ko ay meron daw 43% na datos noong quarter. Per quarter, last year, 2024,
it's only 40% ng population. Kinukonsider nila na sila ay mahihirap. So, balik ngayon, last Enero 24, 2025, ang sabi rito, naging mula daw sa 11.3 million, naging 13.2 million. Grabe. Ano ang kanilang data? Ano ang kanilang kaisipan? Ang sabi nila ay itinuturing daw nilang mahirap sila dahil kailangan nila magkaroon ng 25,000 pesos kada buwan. At kadalasan to, kulang sila ng 8,000 para masabing ikaw ay below level poverty. Nakukuha niyo? Okay. Pwede ko bang pagtasin ng kamay? Parang nanghirap eh, no? Na sino rito yung masasabi niya, kapag ito sinunod natin, sino yung magsasabing mayaman ako or below level ng poverty ako? Ibig sabihin, kailangan mong kumita ng 25,000 a month para mo masabing hindi ka mahirap. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Alam ko, naihihiya kayo. Pero masasabi kong hindi lang 70% ang magtataas ng kamay sa pagkakataong ito. Tama? Pero alam nyo, depende pa rin ito sa lugar. Ako, para sa akin, yung 25,000, napakalaking halaga na. Mayaman na mayaman kayo. Diba? Parang noon, makatanggap lang ako ng 1,000, tuwan-tuwa na ako eh. Dahil 300 lang nakikilala ko. So, 50. Diba? Parang ganito yung kalalagayan ng buhay ngayon. Tama? Pero alam niyo ba? Ang sabi nga po, luck is a mindset before its condition. Luck begins in how we think. Ano sabi ng balita? Ang sabi ng balita, ito daw yung mga pamilyang ito, itinuturing nila yung kanilang sarili. Okay? Hindi sinabing, hoy, mahirap ka eh. Hindi. Sila mismo ang nagsasabing, mahirap kami. Okay? Tinuturing nila yung kanilang sarili yung mahirap dahil less than 25,000 yung kanilang kinikita buwan-buwan. Okay? Para masabi. So, ibig sabihin, yung kakulangan ay nagsisimula sa pag-iisip. Amen. So, hindi po kulang yung pag-iisip. Amen. Hindi yung mga kulang-kulang dyan. Huwag mo na tingnan yung inyong katabi. Okay? So, yung kakulangan ay nagsisimula sa pag-iisip. At dahil dito, ay masasabi natin, ito yung kondisyon, nagiging kondisyon ng kanyang buhay. Dahil tinanggap niya ito, all of the sudden, nakikita niya na ito na pala yung kanyang sitwasyon. So, pwede mo bang pakibulong sa iyong katabi? Handa ka na bang mag-delete ng maling kaisipan? Pakik-delete. Pakibulong mo na pala. Handa ka na bang mag-delete ng mga maling kaisipan? Pansinin niyo po, kapalaran. Sino naririnig yun yan? Diba? Ewan ko, ngayon, naririnig pa rin ba yung kapalaran? Hindi, ito yung kapalaran ko eh. Hindi ako pinalad. Kaya nga nagkaroon ng kapos, palad. Bakit? Nagmula daw ito sa salitang ugat na palad. Yung ugat, pag inulat mo daw yung kamay mo. So, ibig sabihin, ang ka na nangangulugang nakatakda o hangganan, at yung an sa ka, ito yung nakatakda o hangganan at katunayan o nangangulugang kalalagayan o panahon na mangyayari. Kaya tinawag na kapalaran o kapalaran. Okay? Na dito nagmumula na nakaguhit daw sa iyong palad kung ano ang nakatakda sa iyo. Okay? Bakit ko ito pinag-uusapan? Alam niyo, madalas, inuugat ko lang kung paano, bakit ganoon ang nangyayari sa buhay ng mga Pilipino, especially mga Pilipino. Bakit ang daming mahihirap na Pilipino samantalang kung tutusin, ang gagaling ng mga Pilipino? Yung kakulangan agad sinabi, di ba? Yung agad, kulang. Merong, alam niyo, bago daw dumating yung mga Kastila, pinaniniwalaan na ng mga katutubong Pilipino na naniniwala sila sa kapalangan. Kung baga inaayon lang nila yung kanilang buhay, ayon sa guhit ng kanilang panad.
Kaya nga yung iba, tuwa-tuwa, yung mga shaman, di ba? Yun ang mga nagbabasa ng kanilang mga kapalaran. Pero, sa tingin nyo ba, ano ang inyong kapalaran? Pero alam nyo, hindi nyo na kailangan sagutin. Kasi, ito yung makikita sa buhay mo ngayon at sa hinahanap. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung laman ng puso mo ngayon, ito yung magdadirect sa'yo kung sino ka sa susunod. Okay? Kaya nga po, lack is a mindset before its condition. Lack begins in how we think. Alam niyo, minsan daw isang mayaman nagsabi, kahit bigyan mo ng 1 milyon ang isang mahirap, after a few months, mahirap na naman yan. Sakit ano? Ang sakit. Sasabihin ko hindi naman lahat, pero majority. Why? Ito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Halimbawa, nagbibigay ang gobyerno ng 20,000, hindi ka magtatrabaho. Tatanggapin mo? Uy, tumahimik! Kahit nga 5,000 eh, nagpipila ka ng pagkahaba-haba, yung 20,000 a month. Okay, tatanggapin mo. Magpakatotoo naman kayo. Ay, naka-live tayo. Pero, eto, kung magtatrabaho ka, hindi ka niya bibigyan. Okay? Pero kung magtatrabaho ka naman, medyo mahirap, pero kikita ka ng 40,000. Ano pipiliin mo? Mahirap. Gigising ka ng umaga, lalo na ng Lunes. Diba? Marami sa atin masasabi, magtatrabaho, magpakatotoo ka nga, 20,000. Hello? Huwag tayo sinungaling. Diba? Bakit tayo naghihirap? Kasi mas pinipili natin yung madali. Hello? Totoo. Eh, meron naman 20,000. Bakit ka pa magpapakahirap? Ano ka pa magtrabaho? Mentality. Sinusupertahan naman ako ni ate, ni nanay, ni tatay. Bakit pa ako magtatrabaho? Totoo hindi? Di ba? Ngayon sasabihin mo, bakit tayo kapos? Ito yung kaisipan na nasa atin ang mula pa na kailangan basahin, sarahin. Na kung tutuusin, higit pa sa 1 milyon yung ating natatanggap taon-taon o ginagastos. Amen? Hindi lang natin nalalaman. Akala lang natin, ayun nga, meron sa ating kumikita 20,000, 30,000. Kapag inad mo lahat yan, magkano? Sa loob ng 1 taon. Diba? Dagdagan mo pa. Sa loob ng 10 taon. Napansin nyo? Na hindi lang natin alam. Gusto lang kasi natin big amount of money. Pero ang totoo niyan, ang laki na ng mga blessing na dumadaloy sa atin. Hindi lang natin na-appreciate. Ano ang nangyayari? Kulang mindset. Tapos palad, mindset. Ano sabi ng Lord sa Jeremiah? Bagamat ito'y para sa mga Israelita, nais nating malaman, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Alam niyo po, ito yung nakakalungkot sa mga Israelita. Bakit? Kasi, di ba lumabas sila mula sa Egypto bilang alipin? Amen? Na kahit na sila daw ay nasa labas, piling pa rin nila alipin. Tama? Maraming tanong ganyan. Noon, lalo na, di ba? Noon, pag sila, uy, babae ka, huwag ka na mag-aaral. Total, yung asawa mo naman ang bubuhay sa'yo. Huwag mo na pagbatihan yung pag-aaral. Tama? Kaya sabi, poverty isn't just an absence of money. It is the presence of fear, limitation, and small thinking. Madalas sinasabi natin, wala ako. I have nothing. I don't have enough.
Amen? Pero hindi ito absent ng money. Kasi pansinin nyo, ang daming mula sa mahirap ang nagiging milyonaryo. Sila Jack Ma, sino pa mga ang daming mga nagmula sa mahirap. So, hindi money ang problema. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi pala problema pera. Amen? Eto, meron na akong halimbawa. Meron daw dalawang ehente ng sapatos. Pinadala sila sa Africa, doon sa liblib na lugar. So, parehong lugar, dalawang tao, maya-maya tumawag kaagad yung isang ahente doon sa opisina at sinabi, "Nako sir, walang bibili sa atin ng sapatos dito." Bakit? Kasi lahat ng tao nakayapak. Hindi magkaka-interest ng sapatos. Okay. Yung isang ahente tumawag, nanginginig. Sabi nga, "Nako sir, mga tao dito, walang sapatos. Laging nakayapak." Parang mo nakita eh. Tama? Pero bilisan mo, magpadala ka na ng daang-daang sapatos. Maraming bibili sa atin ng sapatos dito. Pareho na nakita, pareho ng lugar, pareho ng sitwasyon, pero bakit iba, magkaiba yung kanilang ginagawa? Or reaction. Amen. The presence of fear, limitation, and multi-needs. Tapos sasabihin natin, wala kasi. Kulang kasi. Diba? Inisip natin, kasi hindi available, wala ka nito, hindi sapat ito, at kulang. Isipan. Kaya magtatry ba yung isa? Hindi na. Kasi nga nakita niya, ay, nako, walang nakasubok. Kulang kasi. Amen. Kaya nga sabi ng Proverbs, as a man thinks in his heart, so is he. Kaya kanina, tinatanong ko ano yung kapalaran, hindi nasagutin. Kasi ito yung magpapakita sa atin kung sino at ano ang mangyayari sa iyo sa susunod. Kahit anong paliwanag mo, hindi, pastor, ano ako, positive ako, ano ako, wala akong kakapusan o kapuspalad mentality. Well, makikita yan. Diba? Mapapatunayan mo yan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kasi kung ano ang iyong iniisip, ito rin yung magre-reflect sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa. Kaya nga, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung mga kasinungalingan na ating pinaniniwalaan? Ito, diba? Yung money. Na, uy, kailangan ko muna magkaroon ng pera. Or kailangan ko ng maraming pera para makapagsimula ng negosyo. Or mabuhay ng masaya. Kaya wala silang kasiyahan kasi inisip nila wala silang pera. Ang sabi nga, till death do us part. Pero marami daw ngayon na mag-asawa, till death, utang, do us part. Maraming nagkakaiwalay dahil sa utang. Hindi ako nagmumura. Dahil sa kawalan. Pero hindi nila naisip na ito ay nagmumula dahil sa kanilang kaisipan. At ito ay nagpuproduce ng takot upang imbis na gawin yung mga imposibleng bagay, nananatili silang doon sa kawalan. Okay? Ang ganda nito para sa mga kabataan natin, para sa mga pamilyado, at para sa lahat. Amen. So, saan daw nagsisimula ulit? Mindset. Dito ho, nagsisimula yung kaganapan sa buhay ng mga mananampalataya. Na maging ang mga mananampalataya ay nadadaya sa sitwasyon. Pangalawa, God is not limited by your job, economy, or background. Ano lagi sinasabi? Kasi basta pinanganak ako ng mahirap. Or mahirap lang kasi kami. Ganito lang kasi ang aking sahod. Okay? Or hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ito yung mga lagi natin narinig na mga dahilan kung bakit sila nagiging mahirap or kapos palad. Ano pa yung sabi ng Deuteronomy? Ang sabi ng Deuteronomy, you shall receive
You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you, ano daw? Power to get wealth. Sa Tagalog, alalahanin ninyo yung Panginoon na inyong Diyos na siyang nagbigay, okay, sa inyo ng kakayanang maging may ano to? Past tense, present tense. Nagbigay. Nagbigay. So, alalahanin ninyo na ang Diyos nyo daw ay nagbigay. Naibigay na. Ano ito nga eh? Gustong-gusto ng Lord na ikay pagpalain. Ulit? Gustong-gusto ng Lord na ikaw ay pagpalain. Ikaw ay mapalad. You are blessed. Bakit? Kasi nga, hindi ka lang binigyan ng Diyos ng pera. Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng biyaya. Okay? Binigyan ka ng idea, ng strength, ng favor, ng wisdom. Hello? Ability. Sabi sa ibang version, the Lord give you ability to produce wealth. Amen. To produce wealth. Sabi mo nga, to produce wealth. So, binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihan, kakayanan, karunungan para mag-produce ng wealth. Pero ano nangyayari? Bakit hindi ito nagaganap? Tingnan pa natin yung mga mindset ng kakulangan at ng abundance ng pagpapala. Ang sabi dito, medyo malabo, ano? Ito yung lagi nilang bukang bibig. Lagi nila itong expression o ginagawa. Una, there is never enough. Para doon sa kakulangan, there is never enough. Hindi kailanman magiging sapat. Kahit anong meron siya, lagi, ano? Tapos, hindi sapat. Pero doon sa mga abundance, there is always more. Sabi mo nga, there is always more. Diba, ito yung mindset nito. Na, uy, hindi, magkakaroon pa. Kaya nga yung hoarding, di ba? Kaya nga niya tinatabi kasi hindi yun sapat. Pero doon sa mapagbigay, iniisip nila, uy, there is always more. Amen? Sabi, stingy with knowledge. Kuripot, madamot sa kaalaman. Bakit po tututuro? Eh, pag tinuro ko to, di meron na ako kakompetensya. Alam niyo po, bless ako, nung ako'y nagtatrabaho sa US, yung boss ko sa pagpipintura, lahat sinabi sa akin. Lahat tinuro sa akin. Lahat ng pamamaraan, lahat ng estilo, lahat ng paano gawin. Na dumating yung time, kaya ko na magpintura, ako lang mag-isa. Na kaya ko mamontrata, ako lang mag-isa. Why? Hindi siya isip kapos. Gusto niya, happy to share knowledge, contacts, and compassion. Na willing siya ibigay yung kanyang knowledge, ipinapasa sa iba. Na hindi, kailangan special recipe ko ito. Yes, may mga bagay na bagamat doon sa bagay na yun, subalit, pwede mo naman ibahagi sa kanya yung kabuuan ng knowledge na yun. Amen? Hindi ako lang gagawa nito. Kaya kadalasan, hindi nagiging hindi nagmumultiply. Imbis na isa lang yung karinderya, dahil ayaw mo i-share. Pwede ka pala magkaroon ng 10 na the same lasa, the same style. Pero dahil hindi, special recipe ko to Amen? Nakukuha niyo? Hindi lang yan. Sabi, default to suspicion. Ito yung mga taong laging mapanghinala. Maganda na yung ginagawa. O hindi, baka lukuhin tayo yan. O hindi, baka kung anong gawin sa atin yan. Kaya ang hirap magkaroon ng pagtitiwala. Pero yung iba, na mayroong abundance thinking, default to rapport, mabilis makipagtiwala, and then build trust easily. Mamamangha ka. Maraming kasaysayan sa Biblia, unang pagkakataon pa lang nila nagkita,
may ginawa na kagad ng Diyos. Kasi nagtiwala sila. Hindi, susubukan ko muna. Kaya nga po, alam mo, ang number one kasi dito, yung pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya mo lahat ito nagagawa, yung bagay na ito, kasi nagtitiwala ka at inaalam mo yung direksyon ng Diyos, hindi yung direksyon mo. Okay? Kasi pag tayo, yes, kung bigla na lang tayo, sige lang, baka magkaroon pa tayo, ang dami ngayong scammer. Tama? Ang dami mga manloloko ngayon na nagbibigay ng magandang pangharap. Pero pagdating sa uli, dadayain ka lang talaga. So, galit sa kompetisyon. Ayaw niya na, hindi nila alam na dahil sa kompetisyon, lalong dumadami ang tao. Lalong nakikilala ang iyong product. Or nakikilala kung ano yung sino talaga ang masarap, sino ang magaling. Pero hindi. Dahil nga, ang kaisipan mo, hindi kalaban yan. Okay? Ayaw ko dyan. Ano pa? Pessimistic about the future. Tough times are ahead. Ano yung ibig sabihin ng pessimist? Nega. Okay? Ang gulo-gulo na ng mundo. Okay? Lahat mayroong pangit. Hindi pa nagagawa. Naku, pangit yan. Naku, hindi mangyayari yan. Okay? Yun yung mga kapuspalad. Kaya nga, hindi sila nagsisimula. Magsimula. Kasi hindi pa sila umaakbak, iniisip na kagad nila, malulugi. Okay? Hindi yan magtatagumpay. Kaya bilib ako kila mama at kila papa eh. Kung bibilangin ko, yung kanilang mga negosyong ginawa noon, kulang yung aking 10 mga daliri, kamayan pa. Lahat, name it. Baka kulang yung oras ko para isa-isahin dito, yung mga negosyo nila. Pero alam nyo, meron kong influence. Diba? Tanungin niyo yung mga anak nila kung anong trabaho. Negosyo na. Diba? Hindi tough times. Ang sabi, optimistic about the future, the best is yet to come. Sabihin nga natin, the best is yet to come. Alam niyo, kahit dumating na ang Panginoon, the best is yet to come. Amen? Diba? Kahit iwanan natin yung mga bagay dito, the best is yet to come. Nasasabi nila, Pastor, end times na ngayon. Dapat mag-focus ka doon sa mga bagay patungkol sa mga langit. Yes. Kaya nga natin ito ginagawa eh. Hello? Ang hirap yata mag-mission. Amen. Kung iniisip mo yung pamilya mo dito, na Lord, ano yung kanilang kakainin? Tama? Ano yung pagdadala? Anong pagsusuporta natin? Bukod sa prayer. Hello? Tama? Hindi tayo pera-pera lang. Ang gusto natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Amen. So, stop limiting God from paycheck to paycheck. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may ibubuga ka pa. Amen. Na meron pang nais gawin ng Panginoon. Huwag kang magtiwala lamang doon sa mga bagay na hawak mo. Kasi meron pang pwedeng gawin ng Diyos sa mga bagay na iniisip mong hindi mo kaya. Amen. Yung parang ang sarap na kumikita ng sabihin na natin $20 per hour. Amen. Sino papayag? $20 per hour. Amen? Pero meron pa palang pwedeng ibigay ang Lord sa iyo. Pero dahil nga yung mga bagay na inisip natin, uy, malaki na ito okay na ito. Mas nagtitiwala tayo doon sa mga bagay na hawak natin kaysa mga sa bagay na gustong ipagkaloob at iparanas sa atin ng Panginoon. Ano sabi ng Philippians? And my God shall supply all your need. Nagbibigay siya ng ability, nagbibigay siya ng wisdom, ng power. Grabe. Alam niyo, sa mga susunod po nating talakayan, next few months, i-digital po ito. Okay? Kaya nga, excited ako. Hindi lang po kayo magtuturo, kundi yung mga pastor po natin.
na ipapakita sa atin, ano ba yung mga binigay na sa atin ng Panginoon? Ano ba yung lalakaran natin at gagawin natin para makita natin na, uy, kayang-kaya pala ng Panginoon. Sabihin nga natin, God is not limited. Amen. Kung paano tayo, akala natin, uy, kapos, pero balik ulit. Ano ba yung ginagawa ng Diyos? Ano ba yung pwede natin gawin? Kaya nga sabi, stop saying, I can't afford that. Start saying, God will provide for that. Amen. Kasi kapag alam mo yung kalooban ng Diyos, He will provide. Pero pag gusto mo, alam mo, sasabihin natin, we will be limited. Amen. Kasi gusto mo yun eh. Pero pag gusto ng Diyos, He will provide. Amen. Ayan, nakikita po natin yung ating church. Hirap tayo sa parking. Okay? Binabaha. Naniniwala ako, God will provide. Amen. Amen. God will provide. Kaya niya. Kaya niya yung gumalaw. Hindi lang, huwag mo lang tingnan yung kinikita natin. Kaya ng Diyos na maggumawa ng mga himala. Nakakamanga yung mga ginagawa ng Diyos sa church po natin. Sa buhay ng mga kapatiran. Alam niyo po, ang lagi kong panalangin pagpalahan kayo ng Panginoon. Amen. Totoo po. Tingnan nyo, mas pinagpipray ko na hindi magkaroon ng sasakyan ng church. Ang pinagpipray ko, magkaroon kayo lahat ng sasakyan. Tama. Kasi pag nagkaroon ng sasakyan ng church, iintindihin pa namin yan. Hindi yun. Totoo po. Natutuwa po ako nung nakikita ko na nagpo-post na yung mga kapatiran na pag-birthday nila, nasa labas sila. Tuwa-tuwa po ako na kapag yung mga kapatiran nakakapag-travel, ibig sabihin, na alam ko naman wala silang mga utang ha. Okay? Yung kumbaga, nagkagalak po ako na inaalwan ng Diyos yung buhay ng bawat isa sa atin, pinapalakpakan yan. Amen. Na kayang magkaroon ng mga negosyo. At natutuwa po ako sa Lord. Ang panalangin ko, hindi lang maliliit na negosyo, kundi malalaking negosyo. Magkakaroon ng mga branches. Yung mga estudyante natin, yung mga gumagraduate ngayon, grabe, Lord, sabi ko nga, gawin mo silang hindi lang basta young professional, kundi sila yung makikita, iaangat ng Lord sa karamihan. Ito po. Kaya huwag mo limitahin. Kung ito yung pinapagawa sa iyo ng Lord, God will provide. Huwag mo sabihin, Lord, hindi ko yata kaya yung tuition. Kung ito yung kalooban mo, Lord, sige, you will provide. Lord, hindi ko namin kaya magpatayo, Lord, pero kung kalooban mo, you will provide. Amen. Amen. So, huwag mong maliitin ang Panginoon. Kaya nga yung kapos-palad mentality, baguhin na po natin. You are blessed. Amen. We are blessed. At ito pa ang higit. Number 3, faith unlocks provision. May kwento po dito na isang babaeng balo sa 2 Kings na merong jar of oil. Bagamat hindi ito sapat, pero binuhos niya pa rin dahil meron siyang pananampalataya. Okay? Tingnan po natin. 2 Kings. Ang bilis ng oras. 2 Kings, chapter 4, verse 1 to 7. Basahin nga po natin sabay-sabay. Minsan ang asawa ng isang propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Grabe, no? Ito'y lingkod ng Diyos. Isang propeta ng Panginoon. Pagkatapos, sasabi nga doon, nung namatay, syempre, dahil nga sa laki daw ng pagkakautang, yung dalawa niyang anak ay kinukuha bilang collateral. Kumbaga, sige, hanggang di kayo nakakabayad, gagawin ko muna itong alipin. Ng isa sa mga. Nakukuha niya? So, hindi lamang pala isa ang kanyang pinagkakautangan, kundi marami. Tuloy natin. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Ano sagot? Poor mentality. Okay? Kapuspanan na naman. Ano? Wala po. Ayan.
wala ka agad. Magkano yung nasa bulsa mo? Wala. Eh, pera ka ba? Wala, kahit meron. Now, amen. So, wala po, maliban na yun, bumawi. Sa isang bote ng langis, sagot niya. So, sinabi niya sa iyo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat meron kang maihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na iram mo ay punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Okay? Itabi mo ang mga nakulong na at umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinupuno ng langis ang mga lalagyan habang ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya't sinabi niya, abutan mo pa ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. At ang natitira ay gamitin ninyong mag-iina. So, sa story na ito, parang madalas, hindi ito yung gusto nating mangyaring himala. Hindi kayo masaya. Alam niyo yung gusto niyong himala? Parang yung mga Israelites na everyday bumabagsak yung mana at pugo. Kukunin na lang. Tama? Ang gusto nating himala ng Diyos, araw-araw, para bang yung pinakain yung 5,000 tao. Sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Gusto natin yung luto na, Lord. Amen? Gusto natin, Lord, pag nagbigay ka naman, please, kung po pwede, okay na. Amen. Ulit, kapuspalad mentality. Kaya sasabihin, bakit naman talaga ang Lord ganyan? Akala ko ba pagpapalayan ako ng Lord, pero bakit wala yatang bumababa? Amen. Totoo, hindi. Umamin tayong lahat. Diba, Lord, akala ko ba kapag nagbigay ako, may babalik sa akin, siksik, liglig at umaapaw. Eh bakit ito? Lingkod mo, nagkautang-utang. Pati mga anak. Nakuha niyo ang ibig sabihin. Pero kapag binalikan mo yung mga sitwasyon, gaano na kalaking pagpapala ang dumadaan sa ating mga palad? Gaano na kalaking blessings? O yung hindi ka na magkasakit? Amen? O walang na-aksidente sa iyong pamilya? Hello? Pero dahil lagi ang tingin mo, wala ako noon. Wala ako niyan. Wala. Kaya ang nangyayari, wala. Ano ulit? State of? Ito yung nagiging simula eh. Iniisip mo kasi wala ka. Kaya lagi ka nagmumukmuk sa kawalan. Samantalang ang dami na pala ng blessing ng Lord. Okay? So, ito kakaiba. Diba? Ano yung ginawa ng babae para maranasan niya yung himala ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya? Ano una? Namuhunan muna. Grabe, no? Lord, akala ko ba mag-himala kayo? Bakit kailangan ko pa yung langis ko? Diba? Na kapag iniisay ng Lord yung langis, ibibigay mo ba? Kapag iniisay ng Lord yung natitira mong pera or natitira mong meron ka, ibibigay mo kayo. Lord, wala na nga, ikukunin mo pa. Amen. Aray. Kaya nga sabi nito, ano ba meron sa bahay mo? So sabi niya, Lord, yung langis mo. So, he didn't need abundance to start. He needed faith and surrender. Bakit ito kailangan una natin gawin? You need faith and surrender. Amen. Na bago mo kasi maranasan yung blessing, maalis yung kapuspalan, eh kailangan mo munang isurrender. Sigaw nga po natin ang palad niya. Nakita ko yung picture eh, ang ganda nito eh.
Ganyan. Ito yung langis niya sa bahay. At ito yung mga tapaya na lalagyan ng langis na kanyang nakonekta. Nangailangan ng maliit na puhunan. Ano meron ka? Kung sinasabi ng Diyos, kaya mo ba yung ipagkatiwala at isuko sa Kanya? Para makagalaw ang Diyos doon sa sinasabi natin gusto mo ng blessing. Amen. Pangalawa, natapos tanongin, ano sabi? Pinangolekta ng garapong walang laman. Lord, binigay ko na nga sa iyo yung langis ko eh. Ngayon, mangongolekta pa ako, kakatok pa ako sa mga bahay-bahay, bakit sasabihin, baka po pwede, pahiram naman ng lalagyan walang laman. Oh. Nakukuha niyo yung sitwasyon ng babae. Kasi gusto ko ipakita sa atin, ito yung daily na gustong mangyaring himala ng Diyos sa iyo. Hindi yung tinapay na limang tinapay at 2 isda. Okay? Ito yung tunay na buhay. Okay? Pagkatapos noon, ano sabi? Pinagsaling pa ng langis. Lord, hindi ba mo pwede? Mag-uumapaw na lang. Diba? Ang daming ganyan eh. Na mula doon sa empty, walang laman ng mga tapayan, mga lalagyan. Lord, magpabukal ka dyan. Tama? Yun ang masarap eh. Na magbubukal at pagkatapos, sige, titinda mo na. Pero hindi. Ang sabi, isahalin mo, magsara kayo ng inyong mga anak. Pagkatapos, isahalin mo isa-isa. Pero pansinin niyo, doon sa mga sinabing niya ganyan, ang ganda ng paalala ni Propeta Elijah. Ano ang kanyang paalala? Sa verse 3, puntahan mo ang inyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis na walang laman hanggang mayroon kang mahihiram. Tingnan, pinaglalaruan ko sa isip ko na kung itong tao na ito, yung balo, ay sabihin na natin maliit yung pananampalataya. Okay? Iisipin niya, uy, marami na to. Baka 2 tapayong malaki, okay na to kasi ang liit lang naman ang langis ko. Okay? Makukuha niya? If she has a small faith, sasabihin niya, that's enough. Okay? Lalo ito, kung yung babae ito'y tamad, huwag niyo tingnan yung katabi. Kung ito'y tamad, at kapuspalan mentality, ano kayo may isip niya? Ay, nako, marami na to. Okay? Isa lang siguro o 2 lang siguro, pagod na ako eh. Nakukuha niya? Pagod na ako eh, okay na to. Ha? Pansinin niyo ha, ang sabi rito, basahin niyo nga po yung dulo, puno na po ang lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdalo ng langis. Ibig sabihin, hanggang daw merong empty vessels, tumutulo. Hello? Hanggat yung kanyang kinolekta. Kaya nga sabi ng Panginoon, ng propeta, kunin mo hanggat kaya mong kunin. Amen. Manghiram ka ng mga meron hanggat kaya mo. Dali mo. Pagkatapos, sabi rito, punuin mo ito. Okay? Kaya nga sabi, okay lang pala na minsan na walang laman. Kasi, pupunuin niya ng Panginoon. Litin ko. Hindi na iba ng boses ko. Wala nang laman. Ano? Okay lang daw na walang laman. Kasi, pupunuin niya ng Diyos. Amen. Na paminsan, okay lang pala na walang laman yung palatigasan. Huwag kang matakot. Pupunuin niya ng Diyos. Amen. Okay lang pala na walang laman sira. Hello? Kasi, pupunuin niya ng Diyos. Na kayang punuin ng Diyos, anuman yung wala. Kasi tingnan nyo tumigil yung pagdaloy ng langis nung napuno na ang lahat. Kaya pansinin nyo,
okay lang pala na yung konti na hindi lahat ng buhay natin laging kapos. Hello? Tama yung nakikita mo, pero nauunahan ka ng takot. Amen? At nabubuhay ka dyan, pero hindi yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, makita mo, yes, doon sa mga kulang na yan, kayang abutin yan ng Diyos. Kayang punuin yan ng Panginoon. Amen? Kayang gumawa ang Diyos sa mga bagay na sasabihin natin, kulang. Sasabihin natin, uy, wala pang laman po ito. Lord, kaya mo itong nangyari. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pero, natapos na ba yung problema ng babae? Sa tingin nyo? Natapos na ba? Hindi pa? Bakit? Di ba nagmala na ang Diyos? Dumating na eh. Binuhos niya na eh. Hello? Sabi mo nga, meron na ako. Natanggap ko na. Pero ito nga yung panghuli. Kailangan niya ibenta yung langis. Amen. Lord, anong kinalaman ko sa pagbebenta? Hindi ba po pwedeng cash na lang? Amen. Hindi ba, Lord, yung mabibigla ako pag gising ko, yung ATM ko puno na ng laman? O yung wallet ko, akala ko pupunuin mo, Lord, baka po pwede. Pagkagising ko, yung wallet ko, paldo. Amen. Pero hindi. Nasabi, binigyan ka na ng blessing eh. Ano kailangan? Ano kailangan? Ibenta. Alam nyo, yung kapaspalad mentality, ang isip agad, mabibenta ko kaya lahat yan. Diba? Kulang! May bibili naman kaya. At, nakakahiya. Makikita nila, dati akong pastor, tapos ngayon, nagbebenta. Hello? Nakakuha niya? Nakikita niya yung sarili niya? Na dami na palang blessing ng Lord na nag-uumapaw sa bahay natin, sa buhay natin. Pero dahil nakala natin, wala tayong bahagi, gusto lang natin bahagi ng Diyos. Kaya, may ilap tayo. Kaya inisip natin, wala tayo. Pero ang dami na pala. Amen. Tandaan niyo po, faith turns what's not enough into more than enough. Amen. Na it's more than enough. Marami pa. Hindi yung, ay, kulang. Katulad ng babae kanina, Lord, wala po. Yung kaserola lang po namin. Tsaka konting harina na pwede kong gawin pancake. Amen. Oh Lord, wala po, pero yung ability ko na maglaba, mamalaan siya. Amen. Nakukuha niya. Ang sabi doon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ibig sabihin, hindi lang doon sa isang lalaki, kundi sa lahat. Okay? Ipagbili mo at bayaran ng mga utang. Ang matitira, gamitin mo o gamitin ninyong mag-iina. Okay, alam nyo, sa isang version mas maganda. Ang nakalagay po doon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at mabuhay ka at ng iyong mga anak sa nalabi. Okay, ano ibig sabihin nun? Di ba kulang sila? Di ba wala silang pangkabuhayan? Ang sabi dito, yung isa, para lang, uy, yung matitira, okay na, para sa inyo. Pero may assurance dito sa pangalawang version. Kasi sabi doon, mabuhay ka at ng iyong mga anak sa nalabi. So ito yung magiging, source. Amen? Na maaaring, yes, hindi niya nabenta lahat, pero may mga natira. Yung mga natira na yung patuloy niya pa rin, ibebenta or gagamitin. Tama? Pwede niya ipagpalit. Hello? So anong sitwasyon natin? Ako ba nga? Na madalas inisip natin wala, kulang, hindi sapat. Pero mula pala doon, pinapakita ng Diyos, doon siya gagawa ng wala. It's not enough, pero God is
More than enough. Palakpakan nga po natin ang Lord. Last na po ito. Ang haba. Okay lang? Okay ka lang ituloy? Uwian na tayo. Gutom na kayo? Excited tayo? Excited tayo. Gusto natin yung blueprint na to. Lord, ngayon nakasulat, pero gusto ko maging reality. Amen. Dati pangarap, pero ngayon, Lord, sa tulong at biyaya mo, dahil ikaw yung source. Amen. Sabi nga po, what is in your hand today? Start where you are with what you have. Huwag kang maghanap ng wala ka. Okay? Madi-disappoint ka. Huwag mong hintayin pang yung ilang panahon bago sabihin mo, magsisimula ako kapag meron na ako nito. No? Magsimula ka na ngayon. Mga kabataan, magsimula ka na ngayon. Makinig na kayo ngayon ng blueprint ng Panginoon. Tingnan nyo yung sarili nyo na, o nga no, dati inisip ko, bata pa ako, wala pa akong pinag-aralan. Alam nyo, kung tutusin, di ba ang dami ngayon na 18 years old, milyonaryo? Bakit? Kasi ginamit yung katititing niyang utak, yung katiting niyang puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Magsimula ka sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Iyan ang matinding puhunan. Amen. Na kaya niyang gumawa, kaya niyang tumulong, kaya niyang gumawa sa buhay natin. And lastly, break luck with gratitude and declaration. Ano ba yung sinasabi mo ngayon? Ano ba yung dinideklara mo ngayon? Nagpapasalamat ka ba o lagi ka naghahanap? Kasi kung pwede, balikan natin yung babae kanina, pwede magreklamo yun eh. At sasabihin, sa iba na nga lang ako maghahanap. Diba? Ano sisa ng propeta nito? Gusto ko yung paldo. Diba? Hindi na ako lalabas, hindi na ako papasok, mangolekta, magtitinda. Pero hindi eh. You need to start from now on na, Lord, salamat sa buhay. Diba? Salamat, meron akong lakas. Salamat, meron akong talento. Salamat, may negosyong maliit. Salamat, may trabaho. Salamat, nag-aaral ako. Salamat, may magulang ako. Amen. Gratitude. Sabi nga, you cannot complain and receive at the same time. Kasi bago pa lang dumating, nire-reject mo na kapag nagko-complain ka. Amen. Diba? Kita mo, kahit magbigay ito sa'yo, dahil nga iniisip mong ulang, hindi mo gagamitin. Hindi ka masasatisfy. Pero subukan mo maging gratitude ka. Papagpasalamat ka. Lord, salamat. Salamat rito. Bakit? Your word shape your world. Kasi ito yung nasa isip mo, ngayon, ibubukas mo na. Diba? Uy, Lord, salamat sa 150. Lord, salamat sa 300. Amen. Nang mula doon, alam nyo, naalala ko, nung pumasok ako sa US ng trabaho, $7.50 an hour ako. Nag-ano ako ng mushroom boxes. Nilalagay nila sa boxes, ako itutubi ko lang yung boxes, pagkatas kakagay, nilalagay sa lansa. Ganun lang. Sarap, no? Nung simula ako magpintura, starting na salary ko is $14 an hour. From 7 to 14. Ipipintura po kami ng bahay, interior, exterior. Dumating yung time ng $25 an hour. Uy. Ano bang saan tiyatang bumalik? Nung ini-imagine ko, ano pala year 2014, yung last kong job. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil alam mo, meron kang higit na mas gagawin sa buhay ko. Diba? Doon sa mga nagsasabi, yung mga pastor, naghahanap lang yan ng pera. Gigil na gigil po ako every time na narinig ko yun. Na hindi nila alam kung magkano yung ginagastos natin sa aircon pa lang. Amen. Sa mga gamit dito sa simbahan. Tapos sasabihin nila yung mga pastor, naghahanap lang ng pera. Hindi nila alam na dahil nga merong higit na mas magandang plano ng Diyos. Amen. Na kayang gawin ng mga pastor, ng mga lingkod ng Diyos, ayan, na hindi naman natin pinapasweldo, naglilingkod sila sa atin. Salapakan nga po natin yung mga lingkod ng Panginoon.
Diba? Nito, binibigay nila yung oras at panahon ng buhay nila. Ayun, kahapon, nasa hospital ko. Pinapray ko po si Brother Glenn. Alas 11 o'clock in the morning. At kaninang alas 12 po, nasa piling na siya ng Panginoon. Grabe, no? Pero mabuti ang Diyos. Bakit? Kasi nga, agronome, yung ating kapatid na kaya lubos tayong nakikidalamhati sa pamilya ko na nawala ni Brother Glenn, agronome. Pero mabuti ang Diyos kasi hindi niya papayagan na yung buhay ng tao basta na lang mawala. Amen. Yung pang makita mo yung ganito, yung mga kabataang nagbabago, yung mga kabataang dating ng bata ngayon, mga young professional na magkakaroon ng pamilya, natutuwa ko doon sa, yun yung mga priceless na masasabi nating dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi yung laging kulang. Hindi yung kapag kinumpara mo dito, kinumpara mo babalik na nga lang ako, magtatrabaho na lang ako, or gagawin ko na lang yung gusto kong gawin. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, it's not all about the money. It's about what is your purpose. Alam nyo, pinakita lang sa akin ng Diyos na kung yung mga bagay yung kaya niyang ibigay, hindi ako dapat umamba. Amen. Na every time na pumupunta po ako doon, grabe ang Lord. Nakakaroon ako ng mga project na more than $25 an hour. Kaya yung pamasahe ko, yung pangkusanta ko dati rito, hindi ako nag-aalala. Dahil alam ko, the Lord will provide. Kaya sabi ko, Lord, may paraan ng Diyos. Amen. Na may gagawin ng Diyos. Pero tingnan po natin. Tandaan po natin, death and life are in the power of your tongue. Hindi yung laging kapos. Lagi may mas magandang gagawin ng Panginoon. Amen. Lately, ayan, pwede ko ba sabihin, Mami? Na lately, ayun, nabanggit na rin ito ni Asa last time about what's going on sa kanilang work na nagtatanggalan. Nagtatanggalan. So, syempre, ang takot mo, yun ang number one source of our income. Diba? Na mawawalan siya ng trabaho. Pero sabi ko, ang Lord, lagi may magandang plano. Kung maalis ka dyan, may malaki tayong makukuha. Kung maalis ka dyan, nagbibigay ang Lord ng mas malaking sweldo. Amen? Amen? Tandaan niyo po, kung ako tinitingnan ko lang yung matatanggap ko sa iglesia ito, sa church na ito, sayonara na. Diba? Kinukwenta ko nga ngayon $25 an hour. Noon, 2050. Pero hindi. Kasi nga, merong higit na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Meron pang gagawin ng Panginoon. Pansinin nito, last na to. Si Ruth. Alam niyo yung istorya ni Ruth? Diba? Yung kanyang biyenan na si Naomi ay mula sa Israel, pumunta ng Moab, nakapag-asawa yung kanyang mga anak at bumalik. Ito po yung story noon. At pagkatapos, sabi dito sa verse 20 ng chapter 1, don't call me Naomi. She told them, call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me, and the Almighty has brought misfortune upon me. Sa Tagalog, sumagot naman si Naomi, huwag niyo na akong tatawaging Naomi. Bakit? Kasi ang Naomi means pleasant and delightful. Ang ganda, di ba? So huwag niyo na akong tawaging maayos, maganda. Tawagin niyo na lang akong Mara. Ano ibig sabihin ng Mara? Bitter. Ayan, paano yung katabi niyo? Bitter. Sapagkat ako'y pinabayaan magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nung umalis dito. Ngunit ibinalik akong ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawagin Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Kapustanan. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, dapat nga sabi ko nga nung umalis siya doon sa Jerusalem,
kasama pag-alis niya sa Lord. Nakita niyo ang albugang anak. Nung umalis sa kanyang ama, nawala yung wisdom, nawala yung ability, nawala yung direction ng Lord. Kaya sabi niya, iniisip niya tuloy, huwag niyo na akong tawagin pinagpala. Tawagin niyo na lang akong bitter. Imbis na maging better, ano nangyari? Naging bitter. Nasa sa atin, di ba? Sa ating buhay, anong gusto mong maganap sa umaga? You want to feel better or to feel bitter? Si Naomi tinanggap niya. Okay? Na ang buhay niya is bitter. Siya mismo nga nagsasabi sa mga tao, huwag niyo na akong tawagin mapalad. Tawagin niyo na lang akong mapait. Alam niyo po, noong bumalik siya sa Lord, o bumalik siya sa lugar na iyon, ano nangyari? Ninestar ng Lord. Namatay yung kanyang asawa, namatay yung kanyang dalawang anak, pero alam niyo ba, na mula sa lipi ni Ruth, okay, nagsimula yung genealogy ni Jesus. Amen? Imagine, mula doon sa sinasabi mong bitter, pero may gagawin ko sa'yo. May gagawin ko sa'yo. Amen? Katulad nito, last na po ito, si Jacob, okay? Kasi gusto ko makita niyo yung difference ng dalawa. Ang sabi ni Jacob, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nung tumawid po ako sa Jordan, wala akong dalawa, kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na aking kasama. Sa Genesis 32, verse 10, alam niyo si Jacob? Nung dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau, tumakas siya. Okay? Wala siyang dala, kundi tungkod. Pero pinagpala siya doon ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ha. Bibigyan ko kayo ng idea kung gaano karami yung kanyang ari-arian nung bumalik. Ang sabi ng Bible ay sa loob ng 20 taon lang. Okay? Mula nung siya umalis at nung bumalik. Ang sabi doon, 55 hayop na regalo. Ito yung mga babae at ilang mga barako na ibinigay niya kay Esau pampabalubag loob. Okay? Nagbigay siya ng 2 pangkat dahil baka sugurin at pagkatapos patayin sila dahil sa tindi ng galit. Okay? So pansinin niyo yung 55 na klase ng iba't ibang kamelyo, baka, mga tupa, ibinigay niya bilang handog pa lang. Ibig sabihin, maliit pa lang ito na portion. Okay? Kaya masasabing siya'y mayamang tao. Okay? Mayamang tao na pinagpala ng Diyos dahil noong sinabi ng Panginoon, di ba sinabi ni Isaac na yung blessing pupunta sa kanya? Amen? Hindi niya nadala o dala-dala niya yung biyaya ng Diyos. At ito pa ang kagandaan. Kasi sa kanya, itinuturing niya na lahat ng ito ay galing saan? Sa lakas niya ba? Sa galing niya ba? Sa mga taong nasa kasama niya? Hindi. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng mga nangyari sa kanya, ang sabi niya, Lord, hindi po ako karapat-dapat sa iyong kapurihan. Amen. Hindi po ako karapat-dapat. Sabi niya doon, magagawa hindi. Yung isa. Ang sabi niya, wala akong dala. Ang sabi dito, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob niyo sa akin. Grabe, no? Sabi mo nga ako'y pinagpala. Ibinigay na sa iyo ng Diyos yung kagandahang loob niya. Nasa sa iyo yung kagandahang loob niya. Ang tanong, ano ang yung ginagawa? Diba? Kaya saludo po ako dito, yung mga single parent na nagninegosyo. Saludo po ako sa mga mula doon sa small beginning. Amen? Hindi takot na gawin yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Na hindi tayo karapat-dapat sa kagandahang loob ng Diyos. Pero ginawa niya pa rin. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong may pagmamalaki sa Panginoon. Sa isang iglap, kaya nang kunin lahat. Sa isang iglap, kaya nang bigyan tayo. Amen? Pero dapat lagi natin ituon ngayon, sino ba yung source?
ang lahat ng bagay. Palapakan niyo po yung mga katabi niyo. Kasi itong linggo ngayon, ang kadalasan pag linggo, anong lagi nila sinasabi? Pastor, pag linggo kasi mabili. Tama? Pero alam niyo, tuwa ang Lord sa inyo. Patunay lang ang sinasabi niya, Lord, di ako karapat dapat sa mga blessing na yan. Kaya dapat kita punahin. Diba? Lord, hindi ako karapat dapat dito sa mga pagpapala nito, sa mga sweldo hindi natin na makalaing i-raise, ipopromote ka ng Lord. Or pinagpapala ng Lord ang mga business nyo. Amen? Na nakakaroon kayo ng recognition sa inyong mga eskwelahan. Sasabihin mo, Lord, dati puro lang ako aral, pero nung nagbigay ako ng panahon sa iyo, grabe. Akala ko mababawasan yung talino ko kung di nadadagdagan pala. Amen? Akala ko hindi ako makakapagtapos, pero palapakan nga natin yung mga nakapagtapos. Amen? Yung mga estudyante, congratulations. Ang daming mga sabihin natin, simula pa lamang ito ang magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa inyo. Amen. Simulan po natin. Sabi nga sa kahulilian, God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good. Grabe, no? Na kaya pala tayo pinagpapala ng Diyos. Kaya pala tayo pinag-bless ng Diyos. Hindi lang yung para sa iyo. Kung hindi, meron pa rin para sa iba. Sabi doon, binless ka abundantly in all things at all times. Para daw, higit pa sa iyong pangangailangan, sumasagana ka sa mabubuting gawa. In conclusion, you are not called to barely survive. Sabi mo nga, hindi ako nagsusurvive lamang dito. Amen. Gusto ng Diyos na tayo pagpalain. Gusto ng Panginoon na, ano daw? More than that, survival. He wants us to be a blessing, not just be blessed. Ng Panginoon, yung provide ng Panginoon ang magpapala sa bawat isa sa atin. Pwede po ba tayo tumayo? Sabi nga po, hindi ka isang pulubi, ikaw ay isang anak ng hari. Amen. Kanina, ang ganda ng sinabi ni Pastor Isel na about doon sa alibugang anak. Nung sinabi ng alibugang anak, Lord, gawin mo na lang ako alipin. Para lamang meron ako makain. Pero sabi ng Lord, hindi siya nagsalita eh. Napatungkol doon. Nais ng Diyos, yung mga maling kaisipan natin, burahin na natin. Anong ginawa? Suutan ng panyapak. Bakit? Kasi mga alipin walang sandalyas. Palitan yan ng robe. Diba? Palitan niya ng, suutan niya ng singsing. Lahat ng kailangan mo, meron ka na. Ang kailangan mo lang,